Morning. Before mag-cycling po, let's do a walking talk on about retirement benefit. So this is our fourth video sa mga topics on SSS benefits and other issues. So ano po ang retirement benefit? Ano yung mga qualifications? Ano yung basic pension? And paano po mag-file ng retirement benefit? Una, ano po yung mga qualification? Dalawang qualification po yung yung basic na tatandaan nyo about retirement benefit. Una, yung age qualification. So dapat bago po kayo makapag-file ng retirement, at least 60 years old po muna kayo, and hindi na po nag-earn ng regular income. Or pag 65 years old naman na kayo, whether or not you are earning an income, regular income, qualified na po yun kasi yun na po yung tinatawag na technical retirement. So dalawa po yung tatandaan natin tungkol sa age, at least 60 without regular source of income, or pag 65 whether or not earning, po yun, matic na po yun, technical retirement ang tawag doon. Ilan po yung ilan contribution po yung kailangan bago makapag-file ng retirement? Dapat meron po kayong at least 10 years of contribution, or that is equivalent to 120 months of contributions. Balikan ko pala kanina dun sa age, may po doon, may exception po doon sa age requirement. Dalawang class of workers po ang accepted sa age na 60 years old. Ang mga minors po ay maaari nang mag-retire at least kahit 50 years old pa lang pwede nang mag-retire, and yung mga hinete, yung mga racehorse jockeys, 55 years old pwede na po sila mag-retire. So yun po yung dalawang doon. Yun po yung dalawang exception doon sa age requirement. Yung minero, which is 50, pwede na mag-retire, and yung hinete, yung mga racehorse jockeys, pwede na po mag-retire at the age of 55 years old. So magkano po yung magkano po yung basic pension? Para sa mga members po na nakapagbayad ng at least 10 years or more but less than 20 years, ang basic pension na marireceive po nila ay 2,200. Yun po yung basic, yung pinakamababang pension. Yung mga nakapagbayad naman ng 20 years or more, ang kanilang basic pension ay 3,400 pesos. So, basic lang po yung nabanggit ko. Ibig sabihin, pag mas marami po kayong hulog at mas mataas yung hulog na mas mataas yung bracket na binabayaran nyo, mas mataas din po yung benepisyong makukuha nyo. So, ang mga minor dependent children ng isang retiree pensioner ay pwede rin po makapag-pension. Yun po yung nabanggit ko na rin kahapon sa kagaya ng sa death benefit, na 10% of the basic pension or 250, whichever is higher. So pwede po yung mga minor, legitimate, illegitimate, legally adopted, legitimated at incapacitated children. So expound lang natin yung incapacitated children. Ibig sabihin ng incapacitated children is yung mga special child po. Pag may mga special child, lifetime na po na mag-pension yan, mga special child. Or yung mga yung mga batang nagkaroon ng incapacity, na disabled while they are still minor, pwede po yung mga yon, pwede po mag-pension. So pwede po yung sinasabi nilang inborn, yung incapacity, yung mga special child, at yung mga batang nagkaroon ng incapacity while they're still minor, pwede po makapag-pension under sa dependence pension ng retirement benefit. Ngayon, kapag ang membro po, ang retiree pensioner, in case of death, natatransfer po yan 100% ang pension niya sa kanyang legal spouse, and sa mga dependent niya.
kung wala namang naiiwan na legal spouse at kwan lang, incapacitated children, natatransfer din po ang 100% ng pension sa sa incapacitated children, lifetime po na magpe-pension yung bata pag pag incapacitated siya or yung mga tinatawag na special child. So yun po yung mga dapat yung malaman tungkol sa sa SSS retirement benefit. Pwede pong i-file lang inyong retirement benefit over the counter, pag meron pa kayong mga minor children, over the counter po yung procedure niyan. Tsaka yung mga yung mga minero at tsaka mga hinete, yung mga racehorse jockeys, over the counter po ang filing niyan. Yung mga other retiree pensioner applicants, pwede na po online yan sa ating website sa www.sss.gov.ph. So maraming salamat po. I'll do cycling na naman after walking kahapon. So tayo po yung mag-exercise regularly. And of course, mag-member po tayo sa SSS para sa mga contingencies po na hindi natin inaasahan, and eventually magre-retire po tayo lahat in the near future, or kahit na matagal pa, dapat paghandaan natin ang ating retirement, kasi hindi naman natin pwedeng iasang ang natin, mga financial needs natin pagdating ng araw sa ibang tao or even sa ating family, kasi may kanya-kanyang din po obligation. So ganun po bayaran natin ng regularly ang ating SSS contribution, and po natin i-monitor po natin ang ating record palagi sa sa SSS through our website. Pwede po kayong mag-register sa ating website para makita nyo palagi ang record nyo sa SSS. Ang retirement pension po po yan, hindi lang para sa member po yan, kasi lifetime na mapapakinabang ng yan ng ating member, and even sa afterlife napapasa po sa sa asawa. Pag namatay ka, retiree pensioner ka, napapasa 100% yung pension mo sa asawa mo and sa mga sa mga maiiwan mo na dependent minor children. In case naman na wala ka pang 5 years na nagpe-pension at namatay ka, wala kang asawa, wala kang minor children, nakukuha pa po ng legal heirs nyo, designated beneficiaries, yung or parents, pag may parents pa kayo, nakukuha po nila yung balanse ng 5 taon. Pag halimbawa wala kayong asawa at saka mga anak na dependent, nakukuha po nila yung balanse, yung mga parents, legal heirs or designated beneficiary, nakukuha nila yung balanse ng 5 taon ng pension, kasi ang retirement pension po yan, guaranteed po ng 5 taon yung pension. So ganun po. Maraming salamat po sa sa pakikinig nyo, and subaybayan nyo lang po sa next na video ko, ipopost ko po yung about sa pension loan program ng SSS. Ito po ay kapinabang sa kapakipakinabang pala sa ating mga retiree pensioner. Kung nangangailangan po kayo ng loan, dinggin nyo yung next na video ko about pension loan program ng SSS. Okay, maraming salamat. Good morning.